Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Intro muna tayo. Miyerkules sa 22 ng Marso. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. As usual, Lex, good evening. Good evening, magandang gabi ho. Oy, anytime ha, papasok ko mamaya dito sa PTV4 ang live feed po mula ho dyan sa Thailand dahil makakasama ho ng ating Pangulong Duterte ang ilan po natin mga kababayan, yung mga Filipino community dyan po sa Thailand. So anytime baka bibigyan daan ho natin pagpasok po ng ating Pangulong Duterte po, yung kanya pong talumpati ho doon. Eto, mga ka-KP, si Senator Bam Aquino at Riza Hontiveros pinaimbestigahan ang umano'y kontsabahan ng Philippine National Police at ilang punerarya. Ha? Abay, bakit? Ayon kay Hontiveros, tumaas daw ang singil ng ilang punerarya. Malakas ang negosyo siguro. Oo. Nang mag-umpisa ang war on drugs ni Duterte ng Duterte administration. Nililink naman nyo, ha? Eto pa, nagbibigay daw ng komisyon ng mga funeral homes na ito sa mga pulis. Abay, parang lumang storya na yun. Narinig ko nung panahon pa ni Erap hanggang panahon ni Arroyo. Mga ka-KP, kayo ba naniniwala may kontsabahan na gaganap sa pagitan ng PNP at mga punerarya? Mga senators, mga LP senators, saan nyo na naman nakuha yung mga impormasyon na yan? Ang alam ko, pinagbasihan ninyo, Amnesty International na naman. Naku po! Ay, nako. Marami hong tumutuligsa ho dyan sa Amnesty International dahil yung kanya po mga datos, hindi daw ho to kumpirmado. At ang ilan daw ho dyan ay puro hearsay. Naku, mga senators, huwag ho kayong papadala ho dyan sa mga hearsay. Alam ho natin, ang mga punerarya, ibang hanap buhay po yan. Bukod sa hanap patay ho yan, maganda hong negosyo ang punerarya. Malay ho ninyo, kaya ho tumaso yan. Mga materyales din. Di ba? Materyales sa casket at ilan pa. You have to consider that thing. Di ba? Pero ako, mga ka-KP, eto lalo-lalo na kayo mga senador. Alam niyo, nasasayang ang panahon dito sa mga katorya-torya, mga pinagsasabi ninyo. Parang imbestiga. Hindi ba hinalal kayo para gumawa ng batas? At nauukol doon sa sinasabing mga kakulangan kung meron man. Pero kung kayo nag-iimbestigahan at pagkatapos nagpapalitan, nagbabatuhan lang kayo ng putik, lalo-lalo niyang maingay na aso dyan sa Senado. Kung ano-anong pinagsasabi, ito namang ikaw, Bam, akala ko ba kayo negosyante noon? Di ba? Go negosyo ng mga dapat kung ano-ano. Dapat pinapaboran yung mga ganong negosyo. Ikaw naman, Riza Hontiveros, akala ko ba PhilHealth ka, director ka ng una, ano bang ginawa mo? Pinabeauty mo lang mukha mo noon para sa mga bus. Ngayon, senador ka na, yan lang bang kaya nyo? Wala na bang iba? Ang ano ko lang dito, Ben, anong patutunguhan na naman ito? Ayan, sabi mo.
Baka naman, tungkol na naman to sa extrajudicial killings na naman. Tama ka. Ha? Parang gusto talaga niyo ipuntirya ang ating Pangulong Duterte tungkol dito sa mga nangyaring patayan. Itong 7,000 patay na naman, ididiin na naman ninyo sa administrasyon. Natumbok mo, Lex. Talagang itong Talagang hinahanapan nyo ng butas. Tumbok na tumbok. Ay, kasi nako. pinagtatanggol nila yung sinasabing numbers na binigay ni VP Robredo doon sa UN. Kaya lumakas ang punerarya kasi doon sa bilang na gustong palabasin na hindi kayo gumawa. Ito yung practice due diligence. Pagdating sa mga... dapat ano yun yung munang mga datos, ha? Okay, kayo ho, mga ka-KP, kung sa tingin ba ho ninyo, kaduda-duda ba itong gagawing investigasyon, magpadala ho kayo ng inyo po mga salubin. Kung sa tingin ninyo, pabor kayo dito kay Senator Bam, hindi ho namin kayo pipigilan na magbigay rin po kayo ng salubin sa dalawang senador. Kung pabor kayo sa kanila, gagawin po nilang investigasyon dito. Bigay nyo ang inyong mga salubin. Ito, nag-iisang sumbungan ng bayan. Sa primetime, mainit na isyo pinag-uusapan, balitaan at investigahan, umpisa na! Kung umasta, hari ng kalsada, mga pasaway na motorista, batas trapiko, baliwala sa kanila, alamin sa Kilos Pronto. Masda ng pagmumukhang ito, talamak na walang hiya at certified na dorobo. Sa tamis manalita, ang daming na biktima, modus ng kumag, alamin sa Kilos Pronto. Walang kawala, notoryo sa tulak ng droga sa Valenzuela. Mga sospek, pipiglas pa sana. Diskarte ng mga kumag, hindi umobra sa mga ahente ng PIDEA. Ang mga salot kalaboso na, alamin sa Kilos Pronto. Mga Pinoy matindi kung dumiskarte. Kahit iligal, papatulan basta't makalibre. Ang sidewalk na ito na para sa mga tao, abay ginawa ng negosyo ng mga loko. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, unang ratyada natin mga KP. Itong storya natin ngayon, Lex. Yes. Oplan Bulabog. Itong paninita sa mga tricycle at jeep na pumaparada at nagsasakay sa mga pasahero. Isinagawa ng pamunuan ng Caloocan City PCP3. Sumama ang Kilos Pronto team sa kanilang operasyon. Kung ano ang mga nangyari, eto, panoorin. Masikip at kung minsay mahabang trapiko. Iyan ang kalimitang tagpong iyong masisilayan kapag napadaan ka sa bahagi ng Langit Road, Barangay Bagong Silang, Caloocan City. At ang dahilan ng pagsisikip na daloy ng mga sasakyan, ang mga tricycle at pampaserong jeepney na kung saan-saan na lamang pumaparada at nagsasakay ng mga pasahero. Upang maiwasan na lumalalang suliranin sa naturang lugar, nagsagawa ng Oplan Bulabog ang pamunuan ng Caloocan City Police Community Precinct 3 kasama ang Kilos Pronto team. Ang tricycle sa Langit Road, pumarada o gawing terminal. At sa aming paglilibot, maraming pasaway ang patuloy pa rin sa naturang gawain. Yung may-ari po ng jeep na Blue Heart, bawal po pumarada dito. Nasaan po kayo? Lumabas po kayo. Layunin din na nasabing operasyon ang supilin ang mga kolorom ng mga tricycle, pati na rin ang mga motorisang driving without license. At sa pagpapatuloy ng Oplan Bulabog, 2 motorista ang nasita ng team. Hindi nakarehistro ang kanilang mga tricycle at wala ring lisensya ang mga tsuper. Sa pagkakataong ito, ineskorta ng otoridad ang 2 tricycle drivers. Ayon sa Precinct Commander ng Caloocan City PCP3 na si Police Chief Inspector Ronald Cayago, maring ipinagbabawal ang pamalang lungsod ng Caloocan ang pagparada sa Langit Road. Recently, nagkandak mo ng road clearing and whitening yung city government. So, yun po, unang-una naglinis ng mga sidewalks para madaanan naman ng mga sasakyan. At saka yung Langit Road po, dito yung pinaka-main road ng Bagong Silang, bawal po talaga yung dyan, yung paradahan ng tricycle. Bawal yung gawing terminal doon. At ang 2 nahuli, tinikitan at pansamantalang i-impound sa Caloocan City Hall North ang kanilang mga tricycle. Babala ng Caloocan City PCP3. Sa lahat ng mga taga-Bagong Silang, ang yung kapulisan ho ay hindi mapapagod para sawayin yung pasaway
Sa mga nangunguluro, uubusin kami namin. Yun ho ang pangako namin sa pamunuan ho ng PCP3. Ako po, tama ho yung ginagawa ninyo, Mamang Police. Matagal na ho yung nirereklamo, yung po mga tricycle, ilan po mga tricycle drivers, talaga hong bumibiyahe yan. Una, Ben, walang prangkisa. Pangalawa, yung ilan po dyan, bata pa ang nagmamaneho, walang lisensya. O ngayon, sana po, Caloocan PNP, wag ho ningas kugo na, ituloy ho ninyo yan para masawata, mawala ho talaga ho yung mga illegal na bumibiyahe ho dyan ng mga tricycle drivers. Ako naman, Lex, kung nagawa ng Caloocan PCP3, bakit sa ibang mga lugar sa Metro Manila, sa NCR? Anong ginagawa nyo? Inumpisahan nila, di tuloy-tuloy nyo na Kopyahin para nyo na. masampulan. Kaya naman pala, kailangan mo lang ng pangil dyan. Political will, kung tawagin. Yan ang kailangan natin. Dahil nga, yun nga, lumiliit na ang kalsada natin, pas nilalagyan mo ng mga obstruction, yun ang dapat unahin natin. MMDA, tulungan ninyo ang ating pong mga kapulisan. Ito naman, Night Brigade tayo. Ito, sapol sa video ho ng Kilos Pronto, isang truck na mukhang nakalusot sa mata ng ating pong mga traffic enforcers. Dahil kahit overloaded na ito, ang kanyang pag-arangkada ho'y dire-diretso, hindi ho napansin. Dahil po, overloaded nga. Ito, panoorin natin. Kung humihilik na ang ibang otoridad na dapat ay nagbabantay, pwes sa Kilos Pronto, gwardyado kayo. Sadyang mapagmatsyag ang aming lente. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Bawat sasakyan, may mga panuntunan na dapat sundin tungkol sa mga limitasyon ng kargada. Pero sa Ross Boulevard sa Pasay City kagabi, naispatan ng KP Night Brigade ang sasakyang ito na punong-puno ng karga. Sa kalaliman ng gabi, malaya siyang nakakabiyahe kahit nalagpas na sa kanyang bubungan ang kargang mga bagahe. Sa sobrang taas ng kanyang karga, halos sumabit na ito sa overpass na kanyang dinadaanan. Walang pinatbat sa pasaway na ito ang mga kasabayan niyang 70-footer trailer truck kung taas ang pag-uusapan. Pinuntutan ng KP team ang sasakyang ito hanggang toll gate ng Coastal Road. Pero sa halip na sitahin, pinalagpas lamang matapos makapagbayad ng toll. Ayon sa Republic Act 8794 o Anti-Overloading Act, mahigpit na pinagbabawal ang ganitong estilo. Nang tanungin namin ang tauhan ng tollgate kung bakit missing in action ang mga dapat sumita, sagutin na para lang yang habulan ng pusa at daga. Miss, wala nang uhuli ng overloading dito? Nakaligtas ka man sa mga tulog sa pansitang mga nanguhuli sa iyo, sa Kilos Pronto, markado ka. Sasakyan may plakang DSR 266, DOTR, DPWH at mga otoridad na dapat sumita sa gawaing ito. Aantayin nyo pa bang may malagim na mangyari bago kayo umaksyon? Kilos Pronto, ilabas nyo ang mga pangil nyo. Ang sabi sa ating impormasyon, Ben, yan daw hong mga bumibiyahe na tulad ng ganon, mga sakay daw ho niyan, yung mga aparador. Yan daw ho ay idadalhin sa parte ho ng Southern Tagalog region. Nako. At ito po'y nilalako ng mga kababayan ho natin na binibit-bit nila yung tas house to house. Nako. Ano lang ho yan, palutsina lang yan, Ben, kaya magaan. Hindi ho yung mga hardwood ho yan. Pero ang problema dito, kapag yan po ay sumabit sa mga kable ho, dahil meron po tayong certain height, yung pong vertical limit. Kapag yan po ay sumabit, hindi lamang po disgrasya abutin po ng sasakyan, kundi baka magkaroon pa ng sunog po yan. Yan ang sinasabi natin, Lex, na talagang itong nakikita ho namin sa mga night brigade namin. Yo. Napapansin yan. Okay naman dyan sa mga toll plaza. Sa sagot ninyo, umayos naman kayo. Wala kaming marshal. Yun, Natutulog sa pansitan. Dati sila nagdamaneho, ngayon hindi na. At dahil dyan, mabuti lang. Yun ang sagot, no? Parang, ang tanong rin dyan, baka siguro, yung pong singil nila sa toll, baka hindi sila considered as class 3. Tama. Kung kita ho ninyo, halos kapareho na nyo yung mga 40-footer na mga trailer truck. Ang singil ho doon sa mga trailer truck is mga class 3 no sila. Mahigit mga 500 pesos. Pero siguro yung jeep, siguro nakita na jeep, naku, dapat aksyonan ho yan ang ating pong mga kababayan. Ito!
Eto Ben, pampagaan na ating pong buhay. Pamilyar ba ho kayo sa geography ho ng Pilipinas? Kung kung isa ka pong traveler o manlalakbay, siguradong pinag-aralan mo bawat direksyon at destinasyon para marating nyo ho ang inyong pong pupuntahan. Siguro ho, isa ho sa inyo pong bucket list ito. Pero, alam mo kaya kung saan idineklara ang unang lugar sa mismong kilometer zero ng Pilipinas? Alam niyo kung saan ho yun? Ikaw, Ben, alam mo? Ay, alamin ko. O yun. Ito, panurin ninyo. Dito sa Maynila, matatagpuan ang pasyalang malapit sa puso ng mga Pilipino. Ang unang lugar sa mismong kilometer zero ng Pilipinas, ang Rizal Park. Rizal Park has been a witness to the rich history of our country. And the Rizal Monument, not only a symbol of freedom, it also houses the remains of our great national hero, si Dr. Jose Rizal. And the exact execution site of Rizal is also found here. From Bagong Bayan to Luneta, we call this park Rizal Park to pay tribute to our national hero. Makita lang na may picture ka sa Rizal Monument, people would recognize that you are in the Philippines. It's like the Eiffel Tower in Paris, France, and Taj Mahal in India. Sa lawak nito na 54 hektarya, ay tinuturing na pinakamalaki sa buong Asia ang Rizal Park. Matatagpuan din dito ang mga rebultong gawa ng mga Pinoy artists, orkidarium at marami pang iba. Bukas din ito para sa iba't ibang libangan at pagdiriwang. Hawak ng National Parks Development Committee o NPDC ang pangangalaga at pamamahala sa Rizal Park bilang isa sa attached agencies ng Department of Tourism. Marami po tayong inayos dito sa NPDC. Unang-una po, ang pagpapabukas ng lahat ng mga gated facilities na may mga bayad para po mas magaan po sa lahat ng ating park goers. Gusto ko rin po sana mabisita ito ng lahat ng ating mga kababayan, may pera man o wala. Pero hindi naging madali para sa ahensya ang mapanatili ang kaayusan nito. Very challenging po sa akin yung aking pong nadatnan ang mga nagkalat na vendors. Hindi naman po magiging hadlang ang kanilang pagtitinda dito kung mapapanatili natin ang kaayusan sa loob ng park. Nagtapos po kami sa isang pagkakasundo na sila po ay makikisa sa amin upang mamuno sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kapayapaan dito sa Rizal Park. Bahagi man na nakaraan, marami pa rin mga bago na dapat abangan sa Luneta. Sa ngayon, pinaghahandaan ng NPDC ang nalalapit na mahal na araw at Flores de Mayo. Kauna-unahang sinakulo dito sa Rizal Park ay mangyayari ngayong darating na mahal na araw or sa buwan po ng Abril. May mga itatayo po tayong mga Station of the Cross dito sa park. At hindi na kailangan pang lumayo ng ating mga mahal na kababayan at gumastos dahil ito po ay libre para po sa inyong lahat. In add to that, bubuksan pong muli ang Orchidarium at ilo-launch po natin sa nalalapit po na Flower Festival ang dagdag activity po ngayong taon, this coming May. Kaya muli hinihikayat ko ang ating mga kababayan na bisitahin po ninyo ang ating minamahal na pambansang parke o ang National Parks ng Pilipinas, ang Rizal Park. At sinisigurado ko po na hindi po kayo magsisisi sapagkat marami na pong mga activity inside the park na talaga naman pong magbibigay saya sa lahat ng ating mga park goers. Naku, napakaganda talaga ng Pilipinas. Kung ako sa inyo ho, ay subukan ho ninyong bisitahin ang Luneta Park at ilang pa mga magandang tanawin po dyan sa area na yan. Alam mo ako, Ben, gusto kong isama yung aking mga anak dyan para mabisita yung part dyan sa Luneta. Malinis na. Malinis na, sobrang ganda. Pero pagka ako nalilito, Luneta Park at saka yung Intramuros Development magkaiba. Magkaiba, oo. May humahawak dito sa Luneta Park. Okay. Palawan. O yun, mga taga Palawan, ha? Magandang signal ho natin dyan sa PTV Palawan. Magandang Puerto gabi ho. Princesa. Puerto Princesa, magandang gabi ho sa inyo dyan. Okay. Ayos na tayo dyan, ha? Ara kami kanyugan dyan sa Puerto Princesa. Yun.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Mga ka-KP, nasubukan nyo na hubang may kumatok sa bahay ninyo at nagbebenta ng mga power saver kuno? O di naman kaya ina-advertise ho yan kuminsan sa telebisyon or mga taong mag-iikot ho. Mag-iingat ho kayo dahil tag-init ho ngayon. Yun ho sinasabing power savings na yan, hindi ho talaga nakapag-save yan base ho sa pag-iimbestiga ho namin sa mga iba't ibang programa noon. Bagkos, ay, nagre-regulate lang siguro. Delikado kasi hindi kinakailangan ho, dumadaan ho yan sa sinasabing standard ho ng Department of Energy. Epektibo ba ito o nakakaperwisyo? Ay, panoorin nyo. Papasok na ang panahon ng tag-init. Siguradong ang mga aircon at electric fan gamit na gamit. Bawat consumer gumagawa ng paraan para mapababa ang konsumo ng kuryente. Sa ganitong sitwasyon, naglalabasa ng mga nagbebenta ng gadget na nagsasabing nakakatipid daw ng kuryente. Lihitimo nga ba ito o nakakaperwisyo? Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, may nag-iikot umano at nag-aalok ng power saver. Isa si Shirley sa naging interesado sa nasabing gadget. Naglabas na sila ng mga gadget nila, makit-akit na sila dun sa mga wire namin, pinagkakabitan na nila ng mga gadget. Tapos, dyan sa may plangka, meron silang parang tester na makikita dun daw yung takbo ng current na pumapasok. Sa halagang 6,500, mapapasayo umano ang power saver at mababawasan ng 40 hanggang 50% ang bayarin sa kuryente. Mas naingganyo pa si Shirley nang sabihang may komisyon siya kung may rekomendang kakilalang bibili rin na naturang gadget. Pag naka-recruit ka ng bibili na kunyari, ika-cash nila, may 1-3 daw akong parang komisyon. Sa galing magsalita at tamis ng dila, bumili si Shirley. Naging malikot umano ang kanyang pag-iisip. Binuksan niya ang biniling power saver at nagulat na lamang nito na ang laman ay kusot. Nangatog ako bigla, para akong nagdilim yung paningin ko, na para akong nanginig. Sabi ko, mga walang hiya. Sabi ko, niloko na ako, gusto pa kaming patayin dito. Tulad ni Shirley, ang kapitbahay niyang si Ernie, naloko rin sa kalintulad na modus. Gusto ko rin pong kumuha ng ganito para makatipid at magagamit yung pera sa mga anak ko. Dalawa na rin po yung anak ko. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Fire, napakadelikado ng naturang gadget dahil dilubyo ang maaring kahantungan nito. Pinakita mo nga sa akin, kusot ang laman. Yung kuryente, source of heat yan. At pwedeng yung spark nun, o yung paglipat ng kuryente doon sa kabilang wire, at madikit doon sa kusot na yan ang magsisilbing fuel, ang oxygen naman always present in the air, sunog yan. Konsuelo na lamang na nalitratuhan nila ang manloloko habang ikinakabit ang umano'y gadget na pampatipid. Lingid din sa kalaman ng Dorobo na pasama ang isa niyang identification card sa kahon ng kanyang ibinebenta. Pagmasda ng bawat kanto ng mukha ng talpulano, ngayong hulog na sa bitag ang pagkatao ng manggagancho. Paalala ng kilos pronto, maging matalas at matalino. Ang matatamis niyang pangako, magiging dulot sa'yo'y perwisyo. Ay nako! Sis Gundo, makinig ka. Magpa-plastic surgery ka na. Lantad na mukha mo sa publiko. Mayayari ka ngayon. Sobra talaga, Beno, kapag alam ho nila na pangangailangan ho ating mga kababayan, gusto hong mapababa ho ang kanilang pong konsumo sa kuryente, meron talaga hong gagawa ho na mga negosyong panlinlang. Tulad nito, biro mo kusot ang laman. Kung hindi ba naman 6,000 pesos as kusot? Magkano bang kusot ngayon? Mura lang yun Ano na lang yan Waste na ho yan sa pag ganun sa kahoy.
Pero, Talaga. eto linawin Lex, ano? Wala hong katotohanan ang Wala, anumang mga energy savers. Sinabi na ho ng Meralco yan. Sinabi ho ng Energy Savings yan, Energy Department of Energy. Eto ho mga binibenta sa inyo, delikado ho kayo. Sa maniwala man ho kayo sa hindi, kapag hindi ho kayo nakinig sa amin, abay baka matusta ang bahay ninyo. Oo, ingat po tayo ha. Ay, kung meron ho mga naglalako ng ganon, isumbong nyo ho sa Kilos Pronto, di kaya sa Bureau of Fire Protection. Ano ba pwedeng kaso doon sa kanila? Ano ba tawag yan? Simpleng mga patikimin. Maraming pwede may isampa. Pwede ba economic sabotage yun? Pero sa akin, nakita ko si Cisco sporting ugly face. Ay, nako. Rodel! Magtago ka na! O ito, dito naman ho tayo sa Pukaw na mo! Aksyonan ho natin ang problema ng mga residente ho sa dalawang barangay dyan ho sa San Rafael, sa lalawigan po ng Bulacan. Kung ano po ito? Ito, panoorin nyo mga ka-KP. Okay, ang kanila pong reklamo ay iba ho to, inaksyonan yata ho to eh. Mamaya ho, babalikan ho natin ha, babalikan ho natin. Okay, Ben, balik ka nga dito, Ben. Ito, labas ka ng labas eh. Okay, yung pong reklamo ho ng dalawang barangay ay pag-uusapan ho natin yan ha. Yan po ay sa San Rafael, Bulacan po yan. Ha? Ito po ay tungkol po sa kalsada, kung hindi ako nagkakamali. Ha? Ito yung po yung road widening po. Kung ready na ho ang ating materyales, pwede na bakla? Ready na? Mamaya ng konti. Ito po yung nireklamo nila ang mga tindahan sa sidewalk ko. Sidewalk ko ng isang national highway, katatapos lamang daw ho yung road widening. Kita nyo naman, bago ho yung mga kalsada nila dyan. Pero, baliwala din ho sa mga pedestrian dahil ang dapat sana nilang madaanan ay hinarangan naman pala ho ng mga tindahan. Sa kalsada pa rin po tuloy dumadaan po yung ating mga kababayan. Halos katabi lamang daw ito ng munisipyo ng San Rafael, Bulacan. Pero wala silang ginagawa sa nga naman, kita nyo naman. Maganda nga yung kalsada, pero ginawang eatery, ang sidewalk. Naku po, sino ba mayor dyan? Okay, tatawagin na. Nasa linya ngayon po si Engineer Romualdo de Castro. Siya po ang Municipal Engineer ho ng San Rafael, Bulacan. Engineer, good evening po. Good evening po, sir. Opo, totoo po ito sa may barangay Sampaloc at barangay Kapihan, dyan po sa inyo pong lugar. Maganda na ho yung kalsada, pero yung mga sidewalk po mukhang ginagawa hong matinding negosyo ng ating ilang mga kababayan ho dyan, sir. Actually po, sir, yung pong mga residente po na yan, through sa mga barangay captain po natin, ay nakikipag-coordinate po kami, natanggalin po lahat yung mga tindahan po na yan, yes, sir. temporary facilities po na yan. Dahil nakakabalong nga po doon sa pagdaan ng mga pedestrian po natin. Tama yan, engineer. Kung makikita ho ninyo, meron nga ho doon, parang ginawa na hong restaurant ho yung sidewalk, sir eh. Kami naman po dito sa pamahalang bayan ay hindi po tumitigil sa pag-aabiso po sa pamamagitan nga po ng mga kapitan natin dyan upang matanggal po yung mga illegal vendors po na yan. Pero engineer, wag niyo po sana, wag kayong magalit sa akin kung pagdududahan ko po, yung ilang po mga opisyalis po ng barangay, baka meron po silang dyan may mga lagay-lagay dyan. Yan po hinala ko lang po Baka friendship. Oo. Wala ba? Oho. Kailan ho namin pwede bisitahin yun, sir? At malinis na ho yung area ho dyan, yung mga sidewalk ho dyan. Bukas siguro, sir. Pakiulit po, sir. Pakiulit po. Kailan ho kami pwedeng bumisita ang Kilos Pronto para at least makita ho namin na nalinis na ho yung area na yan? Bukas po ay lalabasin po namin at abiso po namin at tanggalin po agad yung mga pinapagin po natin mga illegally na nakalagay po dyan. Opo, obstruction kasi ho yan. Engineer, kami ho sa Kilos Pronto, hindi ho kami anti-negosyo ho. Kami po ay gusto namin magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan, pero sa tamang paglulugar lang, sir, di ba? Opo. Okay. Engineer, asahan ho namin ang inyo pong aksyon dyan, Kilos Prontong aksyon. Diyan po sa amin pong idinudulog na problema. Thank you, sir. Thank you po. Si Engineer Romualdo de Castro po yan, ang Municipal Engineer. Masipag po yan, Antabayanan po natin bukas ang kanya pong aksyon. Ben? Kapag ikay masipag, ibig sabihin magandang kalusugan mo Kapag ikay may problema sa kalusugan, hindi ka pwede magsipag.
Kaya nga kung minsan kapag tinamaan ng diabetes, hypertension, naku sis, panay punta mo sa doktor, malabong mata mo, hindi mo makikita, lalo-lalo na yung kanina sa engineer, kung malabong kanyang mata, may hirapan siya. Eh ngayon, kung may manas pa yung paa mo, hindi ka makakalakad ng husto tulad nito. Nawala ng pag-asa, naku, ay nakaramdam ng lunas nung matikman ho yung King's Herbal. Panoorin. Sakit ko, diabetic, saka hypertension. Paano yung pa-doktor na namin, ganun. Lumabo yung mata ko, pati pa ako, nagkaroon ng manas. Parang lagi akong ma-out balance. Parang hopeless na ako, ganun. Gawa ng sa sakit ko nga. Nirekomenda sa amin yung King's Herbal. So nung tinry ko yun, nakaramdam ako ng ng pagginhawa ng pakiramdam, ganun. Gumana yung pagkain ko. Nawala yung dating mga nararamdaman ko, unti-unti. Maganda na yung paglakad ko, nagkukumpuli na ako ng kung ano-ano. Sobrang saya. Nabuhayan ulit ako ng pag-asa nang dahil sa King's Herbal. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang kilos pronto si Senator Bam Aquino at si Senator Hontiveros. Pinaimbestigahan ng umano'y kontsabahan ng PNP at ilang punerarya daw. Ayon kay Hontiveros, tumaas ang singil daw ng ilang punerarya nang mag-umpisa ang war on drugs ni Duterte administration. At eto pa, nagbibigay ng komisyon ng mga funeral homes na ito sa mga pulis, mga ka-KP. Kaya ba naniniwala rito sa mga kontsabahang, ito yung, naku, Sus Mariosep, ano bang mga katang-isip to nagaganap sa pagitan ng PNP at punerarya? Mama mia. Sabi ho ni Manuelito Butial, sabi niya, dami pa ibang problema ng bansa. Please naman, sana yung mga importante muna tupagin ninyo. Kaya hindi nakapagtataka, nung panahon ni Pinoy, walang naging kwenta ang pamumuno, paano wala rin kwenta ang mga utak na mga dilaw. Yan, sabi ho yun yan. Si Rufino Chava, abay, mahusay mag-imbento ng istorya. Ang dalawang senador na to, talagang pinahihiya ng gusto ang PNP sa war on drugs. Sige, manira kayo, sunod na eleksyon, wala na kayo dyan. Yun. Si Enrique Santa Cruz, lahat talaga gagawin nila to discredit the president. How I wish na mag-declare na ng martial law para magkaalaman na kung sino-sino nagpopondo sa destabilization. Siguradong magtatakbuhan mga yan, paalis ng bansa. Ito naman, you lol. Si Lolo yan, si Lolo. Yo lol.
Roa. Si Loloy. Si Loloy. Napangit ulit yung pangalan eh. Ni walang pera naman ang napatay. Nako, mag-imbestiga kayo. Bugok. Akala ninyo mananalo pa kayo sa susunod. Nganga na kayo. So magpadala pa kayo ng inyo po mga salubin, babasahin pa natin yan. Ganda ng pangalan, Lex, Nino? Si Yulol. Paglaki ko, gagayahin ko yung pangalan niya yung Yulol. Loloy pala yun. Mahilig sila sa baliktad, yung mga ilan po natin mga kababayan. Ito, kagabi, Ben, isang operasyon naman ang ginawa po, isinagawa po ng ating pong mga kapulisan na sinamahan po ng ating pong KP Night Beat. Ang target na operatiba, mga tulak na ipinagbabawal na droga dyan sa lungsod ng Valenzuela. Panurin po natin. Hindi po sa akin yan, sir. Kanino yun? Hindi ko alam. Arestado sa pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Valenzuela PNP ang tatlong pinaginalaang tulak ng shabu alas 11 ng gabi, 21 ng Marso. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay ng hininalang suspect na nakuha ang 6 bulto ng tigli 5 gramo ng pinaginalang shabu na tinatayang abot sa 100,000 piso. 5 cellphones, logbook na mga transaksyon at iba pang mga drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, nasa drug watch list ng ahensya at sakit sa ulo ng barangay Parada sa Valenzuela City ang mga suspect na sina Geraldo Kunzing alias Pango, Anacel Banzil at Josephine Cañete. Ang tatlo ang nagsusuplay umano ng shabu sa buong area ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Actually, itong trabahong to, karugtong to ng bypass nung last year na kung saan nahuli natin yung live-in partner ni Josephine dito sa Mindanao Avenue na kung saan nakapag-confiscate tayo ng 250 grams of shabu. Ang transaction nila ganito, pag dumating yung items dun sa bahay nila, itataryahin nila, tapos tatawagan na nila yung mga scorer nila, papi-pick up doon. Tapos yung iba naman, i-deliver ng mga delivery boy nila. Pero ang mga suspect todo tanggi. Aminado silang gumagamit ng illegal na droga pero hindi raw sila nagbebenta. Sir, kanina yung nakita niyo? Ay, hindi ko alam. Hindi sa akin yan. Hindi ho kayo nagtutulak ng droga dito o sangkot sa illegal na droga? Gumagamit kami pero hindi kami nagbebenta dito. Pero may nakarating daw po sa barangay na... Yung kapatid ko, yung nahuli na ho yun eh. Ha? Nahuli na ho yun yung kapatid ko. Ito po yung... galing daw yun sa loob ng bahay mo? Siyempre, ewan ko, dito na ako ewan ko, saan nakuha yan. Hindi naman ako umalis ng bahay namin eh. Ang trabaho po ninyo? Sa construction po. Oktubre nung nakarang taon, nauna nang naaresto ng mga operatiba ng PDEA ang kapatid ni alias Pango sa parehong kaso. Enero nitong taon, nakumpirma ng otoridad, tuloy pa rin ang illegal niyang negosyo kahit nakakulong na ito sa Muntinlupa. Naharap ang tatlo sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, mga ka-KP, kasama ho natin ngayon dito sa studio si Irene Reyes. Siya po'y kapatid ni Ludi Reyes, isa pong domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon po kay Ludi, abay sinasampal at tinahagis daw siya sa kusina matapos magpaalam ho na umuwi na ho siya ng bansa. Maliban dyan, abay hanggang alas 5 na madaling araw daw ho siya pinagtatrabaho. Dagdag pa ho ng kapatid ni Irene na si Ludi, minsan na rin daw siyang nakaranas ng pagmamanyak mula sa anak ng kanyang amo. Gusto raw kasi ipakita sa kanya, ay naku po, pasensya po to pasintabi po, yung ari daw ho ng lalaki habang nakatapis lamang ho ng tuwalya. Ang masakla pa, tinago raw ng kanyang amo ang passport po ng ating pong kawawang OFW at maging ang kanyang pong mga gamit. Okay, kausapin ho natin ang kanyang pong kapatid na si Irene. Irene, kailan ang last mong kausap dito kay Ludi? Nung linggo po. Okay, inilitan niya itong mga kwento tulad nung... paano sinabi niya? Inihagis siya? Ano ba? Wrestler ba ho yung amo niya doon? Pinagsasampal po siya nung yung amo po niya po lalaki. Masakit na nga po yung pisngi niya. Oo. Tapos pagkatapos daw po sa pinagsasampal, pinaghampas po, pinagtulaka po sa kusina at pinagligpit po doon, Oo. Ano bang height ng kapatid mo? Maliit ba siya o kasing tangkad mo rin?
ano po siya, mga 5'3" po. Ako, maliit, kaya siguro hinahagis-hagis. Opo. Oo. Ano bang talagang reklamo niya? Yung sinasabi niya na overwork siya doon. Opo. Dahil ano bang ano doon? Bukod doon sa pamilya nung amo niya, ang balita do yata meron pa siyang inaalaga ang ibang bata. Opo. Ikwento mo sa Yung amin. wala po ko sa pinirmahan niya pong kontrata kasi wala po silang aalagaan na bata po doon. 5 pamilya lang po ang laman po. 5 pamilya? 5 sa isang bahay po, 5 tao lang po tao. yung sa loob ng po ng bahay. Ngayon po, dumating po yung 2 anak ng amo niya, galing pong Amerika. Okay. May mga kasama po na, yung isa po, 7 po yung anak, yung isa, 5. 5 po yung anak. Kaya ang bata po doon sa loob ng bahay na pinapasukan po ng kapatid ko, bali po 12 po. Ako, dami po. Tapos po, ano po sila, limitado po sila sa pagkain, saka halos wala po silang tulog at pahinga. Kaya nagmamakaawa po yung kapatid ko na sabi sa akin, Ayi po tawag sa akin no, kahit po ako po matanda. Sabi niya sa akin, Ayi, nakikiusap ako, pumunta ka na kay Tulpo, hindi ko na kaya, baka hindi ko na alam kung ano nang mangyari sa akin pag nagtagal ako dito, gusto ko nang umuwi. Pumunta ka kay Tulpo. Yeah. Nagsimula yung pambubugbog sa kanya, pananakit sa kanya nung gusto niyang magpaalam at umuwi na sa Pilipinas. Opo. Okay. Nasa linya ho ngayon si Deputy Administrator ng OWA, walang iba kundi si Josefino Torres. Dep Admin, magandang gabi. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, sir, sa PTB4. Magandang gabi po naman. Opo, Dep Admin, baka pwede ho natin tulungan po si Irene dahil yung kapatid daw niya talaga daw sobra overwork, binubugbog at matindi daw at wala daw pahinga ho to. Pwede ba ho natin matulungan at makauwi ho siya dito sa Pilipinas, sir? Opo. Kunin ko lang po yung information tungkol sa OFW natin. Oho. Ito po sa Riyadh, sir, Riyadh, Saudi Arabia. Opo. Siguro, mas maigi ho siguro, Dep Admin, ito pong si Irene, ito pong kapatid na live ho natin kasama dito sa Kilos Pronto, ay pasasamahan ho namin ng team para ho dumiretso sa inyong pong tanggapan, sir. Sige po. Sige po. Okay, para ho ma-assistihan ho natin. Mga bandang hapon na po. Hapon na ho. Bandang alas 3 Opo. kasi yun po yung alas 9 sa Riyadh. Okay. Para at least maganda ho yung time zone ho, no? Matawagan ho natin yung inyong pumatauhan doon, sir. Okay, Dep Admin, thank you so much po. At I'm sure po ang OWA ho nandyan po, kakibat po ng Kilos Pronto, matulungan po mga OFW. Thank you, sir. Sige po. Thank you po. Makakaasa po kayo. Thank you, sir. Si Deputy Administrator ng OWA po yan, si Dep Admin Josefino Torres. Kaya Irene, antabayanan mo, ang OWA naman hindi pa to nakakamintis sa aming mga idinudulog na problema doon. Opo, salamat Umasa ka po. at makakauwi yung kapatid mo. Salamat po. Okay. Thank you, Irene. Okay, dito naman tayo, Alex, ano? Ito naman yung mga story na may, again, karamdaman pero nagkaroon ng pag-asa. Siguro mas maganda kung pakinggan nyo ho. Tingnan nyo kung makalintulad itong mga karamdaman ito ng inyong kaanak o inyong magulang o inyong kapatid o sino man sa inyong pamilya. Dahil sa pakikinig at panunood lang ho, natututo ho kayo at nagbibigay ng pag-asa. Tingnan nyo na lang ho yung lunas na binigay ho rito ng King Sorbal. Bali, na-aksidente ako January 1989. Nagkaroon ng infection ng year 2009. Ang sabi ng doktor, maoperahan man, hindi naman agad-agad gagaling dahil dun sa tinatawag na karamdamang osteomyelitis. 2015 October, nag-try ako na gumamit ng King Sorbal. Unti-unti namang gumanda yung pakiramdam ko. Unti-unting nawala yung pagkatas sa binti ko. Unti-unting ang paglakad ko hindi na nakirot. Tsaka yung pamamaga, nawala. Mas maigi yung pakiramdam ko ngayon magmula nung gumamit ako ng King Sorbal. Pati yung dati kong alta presyon, high blood, unti-unti ring nawawala.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Naku po mga ka-KP, ito sa ating pong All Points Bulletin, makailang beses na tayo nagpalabas po ng mga istorya tungkol po sa mga nagbubuga ng itim na usok na minsan po ay pumapasok sa ating mga ilong para pag uwi ninyo, gagawin nyo, sus, ang dumi-dumi talaga. Ito yung mga sasakyang bumubuga ho na makapal at may itim na usok at hindi ho nila pinapaayos sa kanila pong mga makina. Ngunit, may paalala ho ang Environment Management Board. Ito po yung EMB ng DNR. Panoorin po natin. Makapal at maitim na buga ng usok mula sa tambutso ng sasakyan habang rumaratsada sa kalsada. Abay, smoke belching yan! Sa tala ng Air Quality Management Section na Environmental Management Bureau ng DNR noong nakarang taon, umabot sa 21,000 ang mga sasakyang hindi pumasa sa Air Quality Standard sa buong Metro Manila. Nauna rito ang lungsod ng Pasig, sumunod ang Quezon City. Ayon kay Jerry Capulong, Senior Environmental Management Specialist sa naturang ahensya, saklaw ng Philippine Clean Air Act ang paghuli sa mga hindi sumusunod sa nasabing panuntunan. Minandate ng batas na yun na i-intensify yung anti-smoke belting sa buong Metro Manila. Not only in Metro Manila, but the whole Philippines. Meron tayong procedure ng panguhuli, tsaka procedure din ng kung paano testing ng sasakyan. Doon sa batas kasi dapat makita mo yung sasakyan na umuusok. Kung baga sa ano, dapat meron ka rin prima facie evidence na nakita mo siyang umusok sa kalsada. Nakasaad dito ang taunang pagsasailalim ng masasakyan sa smoke emission testing. Nakabilang sa mga requirement ng Land Transportation Office bago makapag-renew ng registration ng isang owner. At paalala ng EMB, may karampatang penalty ang sinumang mauhuli na smoke belcher. Doon sa Clean Air Act, ang first offense natin, ang penalty is 1,000, ang second offense is 3,000, ang third offense is 5,000. Pagka nahuli ka sa loob ng isang taon, na 3 beses ka nahuli, merong kaukulang penalty na isususpend yung, yung registration mo, isususpend ng LTO. Pag sa loob ng isang taon nahuli ka, ng 3 beses ka nahuli, suspended for 1 year. At isa-seminar pa yung driver. Lumipas man ang panahon, huwag nating ipasawalang bahala ang mga batas na nagbibigay direksyon sa pang-araw-araw nating gawain. Sundin at huwag abusuhin dahil ito ang ating sandigan sa maayos at maaliwalas na buhay. Kaya siguro Ben, it's about time na talagang maglagay ho tayo na isa pong seryosong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, which is wala na tayong ibang hinahanap po. Secretary Lopez talaga. Kinakailangan dyan, hindi lang naman ang DNR or EMB. Kasama pati yung mga nasa DOTC. Lalo na sa tawag dito, doon sa LTO. LTO, tama. LTO. Dahil alam mo nangyayari kasi dyan, Ben, yung mga LTO, di ba meron sila, bago ka magparehistro ng inyong mga sasakyan ho dyan, dadaan mo muna sa smoke emission test. Pero, meron pong modus po yung mga emission testing natin. Minsan, ready na ho yung kunyari, non-appearance po ninyong sasakyan, non-appearance sa mga tao po may-ari ng sasakyan. Tapos sa computer ho nila, kunyari sabihin mo lang, anong sasakyan mo? Ito po sasakyan ko, isa po siyang SUV. Anong brand? Itong brand. Type lang nila. Parang Google nga. Anong model? Itong model. Itong picture, ganitong kulay ba? Yan sir. Sige, gagawa na natin ng result yan. Ganun pong ginagawa ng emission testing po. Huwag na tayo, lokohan lang po yan. So nakukuha sa kulay ng salapi? Yes, salapi lang yan. Kaya kita mong yung quality ng hangin po natin, talaga hong magkakaroon talaga tayo ng sakit sa baga kapag hindi po yan aksyonan ng ating pong DNR. Speaking of kulay ng salapi, ibang kulay to, kulay dilaw to, pero hindi salapi, pero nauukol sa salapi, mga punerarya at PNP raw. Nagkuntsabahan, sabi nitong dalawa na mga neophyte senators. Ano sinasabi nila? Tumaas daw single ang punerarya nang mag-umpisa ang war on drugs ni President Digong.
Pambihira naman kayo. Anong klaseng conspiracy yan? Wild conspiracy theory yata yan. Ito pa, nagbibigay daw ng konsumisyon o komisyon ang mga funeral homes na ito sa mga pulis. Commission yun, ha? Mga ka-KP, kayo ba'y naniniwala dahil pagsasabi nitong mga dalawang bagitong senador? Sige. Ang pagkaalam ko, Ben, kapag merong krimen, kunyari, nandun ang SOCO, di ba? Darating ang SOCO. Tama. Ang tinatawag ko nila, it's a government-affiliated na mga funeral parlor. Hindi naman sila kukuha ng mga ano eh. Hindi naman kukuha sila ng mga bigating mga funeral parlor, di ba? Siyempre, yung government-affiliated. Dapat tanungin doon sa affiliated na funeral parlor kung totoo ba yung mga ganito nangyayari. Sa tingin ko mukhang hindi ito. Okay, ito ang mga sagot nila. Asa na? Wala na ba? Wala na. At, pero para sa atin... kahit na dalawa lang, ipakita mo. Kahit na dalawa. Sayang naman yung pinapadala nila. Ito, si Debo Otaku. Lahat na lang ng... napapansin nila, pero ang dumi sa sarili nilang bakuran, nangangamoy pero wala silang pakialam. Yun. Ay, kung pag-uusapan yung amoy, utot yung sinabi mo kanina. Ayoko nga sabihin nga ikaw talaga. Si Sandro Lee, unfiltered tayo rito. Galawang dilaw para may pagtanggol si Aling Lenny sa pagkakaipit. Hilong talilong na silang nag-aalyado. Ha ha ha. Pwede rin, no? Baka siguro para just to justify yung kanya pong report dun sa Vienna, Austria, itong gagawin po ng kanya pong mga kalyadong senador. Alam mo naman, Lex, na talaga yung kanyang figures hugot sa buwan o hinugot sa tadyang ni Isabel noong dekada 70 sa Ermita. Alam mo naman yun ang araw. Itong yung sinasabi nila, kaya maingat sila talagang scripted yung mga numbers na yan kasi patutunayan nila yung maling 7,000 na mga casualty. Kaya lumaki. Ayun. Di ba? Okay. Papasok pa ba si President Digong? Okay, mamaya. Tabayanan nyo, ha? Pinagbigyan mo tayo ni President Duterte. Okay, sige. Patuloy na tutukan ng Kilos Pronto. At kung meron po kayong mga reklamo, kung meron po kayong mga reklamo, problema, idulog nyo po dito sa Kilos Pronto. Welcome na welcome po kayo. Hanggang bukas po, magkita-kita po tayo. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!